para makatulong sa iba pang ahensya ng pamahalaan na mag-iimbestiga rin kaugnay sa umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Nakatakda ng ilabas ng House Quad Committee ang kanilang partial committee report sa susunod na linggo. Kasado na rin ang mga panibagong pagdinig ng joint panel sa darating na Martes at Huwebes. Yan ang ulat ni Bella Lesboras. Malapit nang matapos ng House Quad Committee ang kanilang partial committee report ukol sa umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Ayon kay Quadcom Lead Chair Robert A. Barbers, inipon nila ang mga naunang impormasyon na nakalap nila ukol sa EJK para magamit sa investigasyon ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Yung tatlong Chinese na drug lords na napatay sa loob ng Dapicol, no? Yung na nagbigay na testimonya ng dalawang suspect, umamin. Meron silang mga nabanggit doon. Maaaring yan ang laman ng aming report. No? Yung isa naman, itong kay Colonel Garba, no? Na meron din siyang mga nabanggit at maaaring maisama na rin namin yan sa partial committee report. Kasi the partial committee report will now be the basis for DOJ or Office of the Ombudsman, kung ito ay mga kawani ng gobyerno, na magsimula ng kanilang investigation. Kinumpirma ni Barbers na sa susunod na linggo, 2 beses silang magdaraos ng pagdinig para mabusising mabuti ang mga issue hindi lang tungkol sa EJK at iligal na droga, kundi maging sa usapin ng illegal pogos. Nananatili namang bukas ang Quadcom para sa panig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung mas nais itong humarap sa Senado, sakaling matuloy ang hiwalay nilang investigasyon, wala naman itong kaso sa Quadcom. We respect kung ano man yung decision niya dun sa aming invitation. If he feels comfortable attending in the Senate, at least ang objective ay mamimit natin na madinig din yung pahayag o yung panig ni former President kung siya po ay a-attend. At ganoon din po sa ibang resource persons. Si Senador Risa Ontiveros naman, hindi raw nasasabik na makaharap at matanong ang dating presidente kung sakaling dumating nga ito sa Senado. Kung bakit, paliwanag niya. Para sa akin, siya yung epitome ng extrajudicial killings. Siya yung epitome ng war on drugs. And pero 'di ba kung ayaw ko siyang matanong personally, sino ba naman ako? Mas grabe yung pakiramdam sigurado ko nung mga naulila talaga at nabalo ng EJK. Tiniyak naman ni Senate President Francis Escudero na sisiguraduhin nilang patas at walang kinikilingan ang gagawin nilang sariling investigasyon kung sakaling matuloy ito. Isa sa nakikitang opsyon ng Senate President ay ang paghawak ng Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon na pinangungunahan ni Senadora Pia Cayetano. Sa ilalim kasi ng rules, ang komiting ito ang may kapangyarihan na magsagawa ng motu proprio investigation. Isa pa raw sa mga pinagpipilian ay ang Senate Committee on Justice and Human Rights na pinamumunuan naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kung saan pwedeng maikasa oras na magbalik sesyon. Nakatakdang magbalik sesyon ang Kongreso sa susunod na buwan pero kahit naka-break ngayon, tuloy-tuloy pa rin naman ang trabaho ng dalawang kapulungan. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.